I dreaded na magkakaroon siya ng girlfriend. And, ngayon, push ko ng push. Honey, send her flowers. Ang emosyonal na pangako ni Kris Aquino na lalaban hanggang sa huli para sa kanyang mga anak, ang umano ay bagong pag-asa sa kanyang kalusugan, at ang mga usap-usapang muling nagpainit sa publiko tungkol sa kanyang patuloy na pakikipaglaban sa sakit. Patuloy na pinag-uusapan sa iba't ibang social media platforms at maging sa publiko ang panibagong emosyonal na mensaheng ibinahagi ni Kris Aquino tungkol sa kanyang patuloy na laban sa kanyang kalusugan. Muling naging sentro ng atensyon ang tinaguriang Queen of All Media matapos niyang ibahagi ang kanyang matinding pinagdaraanan habang patuloy na sumasailalim sa iba't ibang uri ng gamutan. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap, isang malinaw na pangako ang kanyang muling binitiwan. At ito ay ang patuloy na pakikipaglaban hanggang sa pinakahuling sandali alang-alang sa kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimbe. Ang kanyang naging pahayag ay mabilis na naging usap-usapan dahil sa lalim ng emosyon na nakapaloob dito. Marami ang naantig, habang mayroon ding nagsimulang magtanong kung gaano na nga ba talaga kalubha ang kanyang kasalukuyang kalagayan, kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng pagpanaw ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino. Muling binalikan ni Kris ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanilang pamilya. Inalala niya ang mga huling sandali ng kanyang ina bago ito tuluyang na maalam matapos ang matagal na pakikipaglaban sa colorectal cancer. Ayon kay Kris, bagamat natutunan nilang tanggapin ang pagkawala ng kanilang ina dahil nakita nila ang matinding paghihirap nito, nananatili pa rin ang sakit ng pagkawala kahit lumipas na ang maraming taon. Anya, may mga sugat na hindi kailanman tuluyang naghihilom, bagkus ay natututunan lamang tanggapin habang nagpapatuloy ang buhay. Dahil dito, marami ang nagsabing tila muling bumalik ang alaala ng pamilya Aquino sa isa na namang mabigat na laban. Hindi maikakailan na ang bawat update ni Kris tungkol sa kanyang kalusugan ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko. Habang ang iba ay patuloy na nananalangin para sa kanyang paggaling, mayroon ding iba't ibang haka-haka na lumalabas sa social media na lalo lamang nagpapainit sa usapan. Ayon sa kanyang ibinahaging salaysay, patuloy pa rin siyang nakararanas ng matitinding pananakit ng kanyang katawan. Hindi umano nawawala ang matinding kirot na nagsisimula sa kanyang mga binti hanggang sa kanyang mga paa. May mga pagkakataong halos hindi na niya kayaning pigilan ang kanyang pag-iyak dahil sa sobrang sakit. Sa isang emosyonal na pagkakataon, napaluha siya sa harap mismo ng kanyang anak na si Bimbe. Sa halip na panghinaan ng loob, sinabi niyang doon niya higit na naalala ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling matatag. Samantala, isang simpleng tagpo naman ang lalong nagpaluha sa maraming netizens. Ikinuwento ni Kris na nang makita siyang nahihirapan, kusang inalok ni Josh ang kanyang kaliwang braso upang mahigaan niya at makapagpahinga kahit sandali. Para sa marami, ang eksenang iyon ay sumasalamin sa matibay na samahan ng mag-ina. Sa kabila ng mga pinagdaraanan, nananatiling matatag ang kanilang pagmamahalan at nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa. Sa gitna ng lahat ng ito, ibinahagi rin ni Kris na sumubok siya ng panibagong uri ng treatment na ayon sa kanya ay ginagamit din umano ng ilang personalidad sa ibang bansa. Hindi na siya nagbigay ng mas detalyadong impormasyon tungkol dito, ngunit sinabi niyang umaasa siyang makatutulong ito upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Dahil dito, maraming netizens ang nagsimulang magtanong kung gaano kaepektibo ang naturang paggamot. Ang iba naman ay nagpahayag ng pag-asa na sana ay ito na ang maging susi upang unti-unting bumuti ang kanyang kondisyon. Nakatakda rin umano siyang sumailalim muli sa panibagong infusion bilang bahagi ng kanyang tuloy-tuloy na gamutan. Bagamat aminado siyang hindi madali ang bawat proseso, sinabi niyang wala siyang balak na sumuko. Araw-araw ay pinipili niyang lumaban kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na mga buwan. Para kay Kris, ang bawat araw na nagigising siya ay isa ng biyaya na dapat niyang ipagpasalamat. Sa kanyang mensahe, muling binigyang diin ni Kris ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Anya, nangako siya kina Josh at Bimbe na ipagpapatuloy niya ang laban hanggang sa kanyang huling hininga. Hindi umano siya maaaring basta na lamang sumuko dahil alam niyang kailangan pa siya ng kanyang mga anak. Ang simpleng pangakong iyon ay naging napakalalim para sa maraming Pilipino na matagal nang sumusubaybay sa kanyang buhay. Kasabay nito ay muling naging laman ng mga usapan sa internet ang iba't ibang opinyon ng publiko. May ilan ang nagsasabing kahanga-hanga ang ipinapakitang katatagan ni Kris sa gitna ng napakaraming pagsubok. Subalit mayroon ding mga naglalabas ng iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang kalagayan.
Ang ilan ay nagtataka kung bakit tila napakatagal ng kanyang gamutan samantalang ang iba naman ay patuloy na naniniwala na dapat ay igalang ang kanyang pribadong buhay at hintayin na lamang ang mga opisyal niyang pahayag. May mga nagsasabi ring ang bawat update ni Chris ay hindi lamang simpleng pagbabahagi ng kanyang nararamdaman kundi isa ring paraan upang maipaalala sa publiko ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng matinding pagsubok. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang kanyang mga mensahe ay nagbibigay inspirasyon sa mga taong may malubhang karamdaman. Ngunit mayroon ding ilang kritiko na nagsasabing hindi dapat gawing sentro ng iba't ibang haka-haka ang bawat detalye ng kanyang kalusugan. Dahil dito, lalong naging mainit ang talakayan sa social media, sa kabila ng mga usap-usapan, nananatiling tahimik ang kanyang pamilya at patuloy lamang ang nakatuon sa kanyang pagpapagamot. Hindi rin nawawala ang suporta ng kanyang malalapit na kaibigan na patuloy na nananalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Marami rin ang humahanga sa kanyang katatagan dahil sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok ay patuloy pa rin siyang nagpapakita ng lakas ng loob habang lumilipas ang mga araw. Patuloy pa ring umaasa ang kanyang mga tagahanga na darating ang panahon na makababalik siyang muli sa mas maayos na kalagayan. Hindi man malinaw kung kailan mangyayari iyon, nananatili ang paniniwala ng marami na ang kanyang determinasyon ang isa sa pinakamalaking sandata niya laban sa kanyang karamdaman. Sa kabilang banda, naging sentro rin ng iba't ibang komentaryo ang kanyang pahayag na handa siyang lumaban hanggang sa huli. Ang ilan ay nagsasabing ito ang pinakamalakas na mensaheng kanyang naibahagi sa mga nakalipas na taon. Para sa kanila, hindi lamang ito simpleng pangungusap kundi isang simbolo ng pag-asa, katatagan at pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Marami ang nagsabing anumang mangyari ay patuloy nilang susuportahan si Chris sa kanyang laban. Sa huli, nananatiling bukas ang maraming tanong tungkol sa magiging takbo ng kanyang kalagayan sa mga susunod na buwan. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw sa kanyang naging mensahe. Hindi pa siya handang sumuko. Ang kanyang pagmamahal kina Josh at Bimbi ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok na dumarating. Habang patuloy ang kanyang gamutan at habang patuloy ang pagdaloy ng iba't ibang balita at usap-usapan, nananatili ang kanyang matatag na paninindigan na ipaglalaban niya ang bawat araw na ipinagkakaloob sa kanya. Sa ngayon, ang tanging hinihiling ng kanyang mga taga-suporta ay ang kanyang patuloy na paggaling habang ang kanyang naging pangako na "I'm going to fight until the end" ay nananatiling isa sa pinakamakapangyarihang mensaheng nagbigay ng pag-asa sa marami. Birthday, hey, hey! Happy birthday to you on your special day. Happy birthday to you. Hoy, pinatutulong! Sayang, halika! Pinitin niyo muna kamay. Inaalis ang kinis. Sayang na Gumagundo ang studio! Kagulo ang number Ikaw mo nga, hindi na po saya. Kaya ayaw ko na kumanta ng saya na sayo. Bakit? Hindi na nga po saya. Kanta lang naman yun. Kanta lang naman yun. Okay na. Thank you na, baby. Okay na. Yan ang pinakamalaking tip na natatanggap.